So mga bagay na kailangan mong gawin upang maaligaga ang isang lalaki sa pagkamis niya sa'yo. Di ba mga kamamay, gusto nyo yung kayo palagi ang hinahanap, hinahabol, tinatanong, kinakamusta, okay, ng isang lalaki? Nangangahulugan lang kapag ka namimiss ka ng isang lalaki, ibig sabihin, kailangan ka niya, mahal ka niya. Ikaw yung kanyang kailangan. At para sa isang babaeng kagaya mo, nakakataba ng puso yon. Kaya ngayon, sa video ito mga kamamay, sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na kailangan nyong i-apply o kailangan nyong gawin sa isang lalaki o sa inyong relasyon upang maligaga ang isang lalaki sa pagkamis niya sa iyo. So, huwag natin masyadong patagalin ito mga kamamay. Ano nga ba yung number 1 na tips o kailangan mong gawin upang mamiss ka ng isang lalaki? So, number 1, palaging maging malinis sa katawan at mabango. Tandaan nyo mga kamamay, bilang isang babae, asset nyo yan. Panatilihin yung malinis kayo sa inyong katawan. Panatilihin yung inyong kabanguhan. Sigurado ako mga kamamay, ang isang lalaki ay palagi kang iisipin, palagi kang sasagi sa kanyang utak. At kapag ka nangyari yun, na palagi kang tumatakbo sa kanyang isipan, tataas ngayon yung paghahanap niya sa'yo, yung pagkamis niya sa'yo. Sapagkat, hindi ko alam kaming mga kalalakihan, kapag ka natandaan namin kung ano yung amoy ninyo, hinahanap-hanap namin. Tandaan nyo mga girls, hindi lahat ng babae ay mabango. Merong walang amoy, merong hindi rin magandang amoy, pero mas maganda kung mabango ang amoy. Okay? Yung katawan nyo, panatilihin yung malinis. Yung inyong scent. Okay? Meron kasing mga babaeng kapag dumaan lang sa inyong tabi, maamoy namin yung kanyang natural na amoy, mabango. Okay? Hindi siya nagiging amoy pawis. Hindi siya nagiging amoy putok. Di ba? Kaya mga kamamay, mga girls, tandaan nyo i-improve nyo at huwag nyong aalisin yung nagustuhang amoy ng isang lalaki sa inyo. Panatilihin nyo yon hanggat maaari. Huwag kayong makikipag-date o huwag kayong makikipagkita nang hindi kayo nakapag-prepare ng maayos, hindi kayo nakaligo, hindi kayo nakapaghugas, di ba? Mga girls, tatandaan nyo yan. Talagang yan ay tinatandaan ng isang lalaki. Lalo na kung first meet up ninyong dalawa, naku, napakahalaga ng amoy. Yung tamang pagpili ng pabango, lagi ko sinasabi sa inyong mga kamamay, merong mabango sa iyo, merong mabango sa kanya, merong ayaw nung iba. Kaya mga kamamay, lagi niyong titimbangin ang inyong ini-apply na pabango sa inyong katawan. Sapagkat dyan minsan o karamihan ng oras, dyan nagbabase ang isang lalaki sa una niyong pagkikita. Kung ano yung amoy mo, minsan kasi, yan pa yung nagiging dahilan kung bakit ang isang lalaki ay nawawalan ng interes sa iyo. Kasi yung amoy mo, hindi niya gusto. Yung amoy mo, hindi niya prefer. Okay? Kaya yung isang lalaki, umiiwas na lang, lumalayo na lang. Nakaka-turn off yan, mga kamamay, Dati nga, may kwento ko lang, meron akong babaeng nakilala. Pero, sasabihin ko sa inyo, hindi naman sa nagmamalinis ako, pero hindi ko gusto yung kanyang aura, yung kanyang scent, yung kanyang amoy. Okay? Yung amoy niya is parang galing sa kanyang katawan na amoy pawis na hindi ko alam. Pero sa kanya siguro, immune na yon. Okay? Kaya hindi niya na yun naaamoy o napapansin. Pero bilang isang babae, mga kamamay, pwede nyo rin tanungin ng inyong mga kaibigang lalaki. Kung kayo may mga kaibigang mga Becky, sabihin nyo, tanungin nyo, sabihin mo, Bes, amoyin mo naman ako. Okay ba yung pamango ko na nabili kanina kasi magmi-meet up kami nung aking, alam mo na, kaibigan lalaki, first time namin magmi-meet up. O kaya naman, yung iba dyan na galing sa abroad, first time na magmi-meet up, galing sa long distance relationship. So, make sure maayos ang inyong mapili na pabango na i-apply sa una nyong pagkikita. Kaya napakahalagang panatilihin nyo ang kalinisan ng inyong katawan o kalinisan ng inyong damit. Okay? At the same time, yung inyong amoy. Mahalaga yan mga kamamay. At dyan sa mga amoy na yan mga kamamay, namimiss naming mga kalalakihan ang isang babae. Sapagkat yan na nga ang tumatatak sa aming ilong. Okay, pag naamoy namin, yung pamango ninyo, naamoy namin kayo, sa albawa, first time nating magkikita, naamoy ko na ang bango mo, at nagustuhan ko yung amoy na yon, lagi na kitang hahanapin.
lagi na kitang i-message, lagi na kitang tatawagan, at lagi na akong magpo-pursue o magpo-first move na kung kailan ulit tayo magkikita. Ganyan ang impact, mga kamamay, ng pagiging malinis nyo sa katawan at pagiging mabango ninyo. So number 2, upang mamiss ka ng isang lalaki, maging maalaga kapag magkasama kayo. Tandaan nyo mga girls, kailangan nyo pong maging maalaga sa isang lalaki kapag magkasama kayo. For example, di ba? Nagkita kayo sa condo o kaya naman rest day kayong dalawa, bakasyon kayong dalawa, kayo lang yung magkasama. Kapag gano'n, may pagkakataon na magkasama kayo, ipagluto mo siya, alagaan mo siya, okay? Para malaman niya na nandiyan ka para sa kanya. Suportado ka para sa kanya. Okay? Handa mong gawin yung mga bagay na kaya mong gawin para sa kanya. Pinagluluto mo siya, pinaghahanda mo siya ng damit, pinaglalaba mo siya, okay? At kung ano-ano pa man. Alam nyo kung ano yun mga kamamay. So, sa paraang ganyan mga kamamay, mamimiss ka niya, hahanap-hanapin ka niya kapag kayo ay nagkalayo ulit. Mamimiss ka niya, lalo na yung luto mong adobo. Lalo na yung luto mong chicken buffalo, di ba? So, kung ano man yung inihanda mo sa kanya na nasarapan siya, so, mamimiss niya yon. At yung pagiging maalaga mo sa kanya, yun ang hahanap-hanapin niya at lagi niyang mamimiss sa'yo kapag mag-isa na lang siya. Kapag siya ay mag-isang uuwi sa bahay, sa kanyang boarding house, o kung saan pa man, mawawala yung inyong aurang dalawa. Hahanapin ka niya, iniisip niya na sana nandun ka na lang, pinagluluto mo siya. So, namimiss niya yon. Yung mga sweetness, yung mga pag-aalaga mo sa kanya, mamimiss niya yon. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, sa halip na katoksikan, lagi niyong awayin ng isang lalaki kapag magkasama kayo. Bakit hindi niyo pakitahan ng magandang asal, mabuting pag-uugali, at the same time, concern at pag-aalaga. Okay? So next, kailangan dapat lagi kang hot. Okay? Hot pagdating sa kanya. Okay, mga girls, ito talaga, maging practical tayo, ito talaga yung nakakapagbigay ng trademark sa utak ng isang lalaki. Kapag palagi nyo silang inaakit, di ba? Palagi nyo ipinapakita sa kanila na ganun ka ka-hot, ganun ka ka-sexy. Talagang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. Lagi kanyang hahanap-hanapin. Lagi kanyang mamimiss. Lagi kanyang tatawagan kung kailan ba kayo magkikita ulit. Di ba? Kaya nga may mga kalalakihan na palaging nasa beer house. Okay, isipin nyo to, maraming mga kalalaki na pumupunta sa beer house. Bakit? Kasi nga nandoon yung mga babaeng nang-aakit sa kanila. At kung ikaw yung asawa na hindi mo man lang maakit ang partner mo, so huwag ka nang magtataka kung bakit siya pumupunta sa ibang lugar, sa mga lugar na malalamig. Kagaya nga ng mga beer house na ganyan, which is hindi mo naman pala kayang ibigay yung kanyang hinahanap sa iyo. Kaya naghahanap siya ng ibang pwedeng paglibangan. Okay? Kaya mga kamamay, bago pa sana dumating sa punto at pagkakataon na ganon, sa iba niya hanapin yung init na hinahanap niya sa iyo, dapat dun pa lang ipakita mo na sa kanya na willing ka. Okay, willing ka na ibigay yung mga pangangailangan niya bilang asawa. Kaya lagi yung tatandaan yung mga kamamay, mahalaga na palagi kang hot sa paningin niya, na palagi mo siyang inaakit, na palagi mong nakukuha yung kanyang atensyon. So sa paraang yun mga kamamay, wala na siyang time para tumingin pa sa iba, wala na siyang time para pumunta sa kung saan-saan pa. Kaya mahalaga mga kamamay, kung gusto mo na palagi kang mamiss ng isang lalaki, dapat maging palagi kang hot sa kanyang paningin. Okay? So next, hayaan mo siya na siya yung unang magparamdam o mag-message. Yes, mga kamamay, huwag palaging kayo ang mag-first move sa pag-chat, sa pag-message, lalo na sa umaga. Okay? Babae kayo, dapat kayo yung hinahabol. Babae kayo, dapat kayo yung tinatanong palagi. Babae kayo, dapat hindi kayo yung nangangamusta. Dapat kayo yung kinakamusta. Bakit po mga kamamay na mahalaga na dapat sila yung maunang mag-message sa inyo? Sapagkat kung mababaliktad ang sitwasyon na ikaw bilang isang babae, ikaw palagi ang mag-message, ikaw palagi ang unang tatawag, ikaw palagi ang magpaparamdam, iisipin ng isang lalaki na ikaw yung naghahabol sa inyong dalawa. Pag nangyari yon, na ikaw yung naghahabol sa inyong dalawa sa isang relasyon, nasa kanya yung power ng inyong relasyon. Ibig sabihin, pag hindi siya nagparamdam, magiging aligaga ka.
Kasi ikaw yung magme-message na magme-message sa kanya. Kaya mahalaga mga kamamay na baliktarin ninyo ang sequence ng inyong relasyon. Hayaan nyo na ang isang lalaki ang siyang unang magparamdam. At pag nangyari na siya yung unang magpaparamdam sa inyo, ibig sabihin, hinahanap niya ang atensyon mo. Hinahanap niya ang isang ikaw na dapat hindi ikaw yung gumagawa. Sa madaling sabi mga kamamay, dapat palagi lalaki yung unang nagme-message at hindi ikaw. At kung sakali na hindi talaga siya mag-message, halimbawa, tanghali na, hindi pa rin siya nagme-message, ikaw, pinipilit mo na dapat siya yung unang mag-message, hayaan mo lang. Huwag mong hahayaan na ikaw yung pumindot ng cellphone mo para magparamdam. Hayaan mo kahit umabot pa yan ng gabi, hayaan mo lang siya. Hayaan mo siya ang mas mag-isip. Okay? Hayaan mo siya ang magtaka. Kung dati ikaw yung nagpaparamdam, hayaan mo at this moment of time, siya naman yung mag-isip at magtaka. Sa ganyang paraan, mga kamamay, hahanapin ka ng isang lalaki, mamimiss ka ng isang lalaki. At pag na-miss ka na niya, yan na yung sign para mag-message siya sa iyo. Pagka palagi yung nangyayari, na palaging nadidelay yung message mo sa kanya, siya palagi yung nasanay na nagme-message sa iyo, diyan ngayon papasok ang mas malalim na nararamdaman sa iyo ng isang lalaki. Mas mahuhulog siya, mas mahuhook mo siya sa inyong relasyon. So next, hatiin mo ang oras mo para sa ibang tao. Tandaan nyo hindi dahil magjowa kayo, hindi dahil mag-asawa kayo, hindi nyo na po pwedeng bigyan ng oras ang ibang tao. Meron kayong mga mahal sa buhay, meron kayong mga kaibigan, meron kayong dapat unahin, di ba? So, bigyan nyo rin ng time yung ibang tao at hindi lang puro dyan sa lalaki nyo ibubuhos. Baka kasi mamaya, umalis lang yung isang lalaki, ang gusto nyo makasama pa. Baka yung isang lalaki, mamamalengke lang, ang gusto nyo makasama pa. Baka yung isang lalaki, pupunta lang ng CR, gusto nyo makasama pa. Huwag ganyan mga kamamay. Okay? So, hayaan nyong bigyan nyo rin ng time yung isang lalaki na gawin yung mga bagay na gusto niya. At ikaw, dapat ginagawa mo rin yung mga bagay na gusto mo, yung totoong makapagpapasaya sa'yo. Hindi naman natin po pwedeng sabihin na lahat ng bagay, kapag magkasama kayo, okay kayo, di ba? Kailangan, gawin mo rin yung mga bagay na gusto mong gawin, labas ng inyong relasyon. Sa ganyang paraan mga kamamay, kapag nakikita ka ng isang lalaki na masaya sa mga ginagawa mo, masaya kang kasama yung mga kaibigan mo. So ngayon, mamimiss ka niya. Kasi magiging selfish ang isang lalaki na ikaw palagi yung gusto niyang makasama. Kasi nga, nagiging masaya ka sa iba sa mga kaibigan mo. Lalo na kung may kaibigan kang lalaki, nang umingiti ka, sumasaya ka, naku, malamang sa malamang. Mamimiss ka ng isang lalaki at hindi niya hahayaan na sa iba ka sumama. Lagi kanyang hihilahin na ikaw na lang ang kasama niya pag meron siyang lakad, kaysa makita kanya nang umingiti sa ibang mga tao. At bonus din yun sa inyo. Plus point din yun sa inyo. Bakit? Syempre, kayo palagi ang gusto niyong makasama, di ba? Yun ang gusto niyo, di ba? Kayo palagi ang gusto niyang kasamang kumain sa labas, mamasyal, plus bonus yun sa inyo. Kaya mga kamamay, hatiin nyo rin ang oras ninyo para makita nyo sa both side. Para makita nyo both side kung nagiging masaya ba siya at ikaw, nagiging masaya ka rin sa ibang tao. Makakatulong nyo sa inyong relasyon mga kamamay para mas mamiss ka niya. Kasi nahahati yung oras nyo, nahahati yung saya pagdating sa ibang tao. Okay? And last, iwasan na maging matalak at bungangera. Oo, parehas lang yon, matalak at bungangera. Pero minsan, nagsasama sa isang tao at ikaw yon. Matalak ka na, bungangera ka pa. Pagka ganyan mga kamamay, hindi mangyayari talaga. Kahit balik-balik rin natin ang mundo, hindi mangyayaring mamimiss ka ng isang lalaki. Bakit? Walang lalaki ang makakami sa mga ganyang klase ng babae. Bungangera, matalak, maingay. Hindi na matahimik ang isang lalaki, wala nang kapanatagan ng loob. Matutulog na lamang, puro ka patalak. Okay, kakain na lang kayo, puro ka pagbubunga nga. Mga kamamay, baguhin nyo yung ugali nyo ganyan. Bilang isang babae, ilaw ng tahanan, hindi nyo kailangan maging ganyan Kailangan kayo yung mapagpasensya. Dapat kayo ang nagiging huwaran ng inyong magiging mga anak. Okay? Kaya minsan naiinis ang isang lalaki Magiging huwaran kayo tapos ganyan kayong bungangera, matalak. Pwede nyo namang sabihin ng mahinahon, ipaliwanag ng mahinahon. Hindi nyo kailangan magtaas palagi ng boses. Hindi nyo kailangan palaging sumigaw. Isasabihin lang kayo, sumisigaw pa kayo. Bilang isang babae, hindi magandang tingnan yung mga ganon. At saka alam nyo ba, ma-share ko lang yung mga babaeng matalak, yung mga babaeng bungangera, asahan nyo,
walang laman ang utak, hindi nag-iisip eh. Ayaw nilang gamitin yung kanilang utak, okay, na mag-isip bago sila tumalak. Ang nangunguna kasi sa kanila mga bibig, hindi sila nag-iisip. Okay, tingnan nyo mga kamamaya, bilang isang babae, wag sana na mangyari yon. Huwag kayong maging bungangera, huwag kayong matalak. Kasi nga, marami lang ang inyong salita. Wala kayong masyadong pag-iisip sa inyong mga sinasabi. Ayaw nyong isipin lahat ng lumalabas sa inyong mga bibig. Kahit hindi na tama, lumalabas pa rin. Isipin nyo muna, maging matalino kayo mga kamamay sa pagbigkas sa bawat mga salitang sinasabi ninyo. Makakatulong yung mga kamamay. Napakagandang maging tahimik na lang kung alam nyo din naman na hindi makakatulong yung inyong mga sinasabi. At mas maganda na rin na makinig na lang muna kayo sa kung sino mang nagsasalita bago kayo magsalita. So yan lang mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan yung gawin. Pasensya na po kung mayroon akong nasabi na hindi maganda. Pero sa tingin ko, yun ang aking napapansin eh. Pasensya na po, pero sinabi ko lang yung aking side. So mga kamamay, kung sa tingin mo nakatulong ang mga love advice kong ito, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at mag-like sa ating video ito. So sa mga may katanungan dyan, sa may mga gustong topic na ipatopic, so i-comment nyo lang po at akong bahala dyan. Hanggang sa muli mga kamamay, mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.